Sa totoo lang, isang taong gulang na ang anak ng kaibigan mong si Marina. Kaya please lang, pirmahan mo na tong annulment papers natin. Binitawan asawa ko ang nga salitang, yan sa loob ngang, isang puti at malamig na kwarto sa ospital. 2 oras na lang bago, ang operasyon ko para sa brain tumor. Ang hangin sa kwarto, na amoy disinfectant. Na sinasabayan lang ng tunog ng heart monitor. Ay, biglang bumigat, nakatayo si Arthur. Ang asawa ko. Sa tabi nga ko, may pilit at nakakansultong ngiti sa mga labi niya. Pero ang hindi niya alam, ilang araw na lang mula ngayon, mawawala ang lahat sa kanya, at mararanasan niya ang pinakamatinding impyerno sa buhay niya. Ako nga pala si Elena Valderrama. 45 years old na ako ngayong taon. 15 years na, kaming kasal ni Arthur, kahit hindi kami nabiyayaan ng anak. Naniwala ako na naging masaya at payapa ang pagsasama namin. Na makakampi, kami sa lahat ng bagay. Oh, at least. Yun ang akala ko, 6 na buwan na ang nakakalipas. Matapos ang sunod-sunod at matinding migraine at pagkahilo. Na-diagnose, ako na may brain tumor. Sa gitnang takot at dilim na bumalot sa mundo ko. Nakahanap ako ng sikat na neurosurgeon dito sa Metro Manila. At ngayon, dumating na ang garaw na operasyon ko. Kahit mataas daw ang chance of success. Major operation, pa rin ito. Bubuksan ang bungo ko, hindi ako. Nakatulog kagabi, sa sobrang gikaba. Ramdam ko pa rin ang lamig ng karayom and dextrose sa kamay ko. Bumukas ang pinto ng kwarto. Pumasok ang asawa kong si Arthur. Umasa ako. Akala ko. Nandito siya para pakalmahin ang loob ko bago ako ipasok sa operating room. Umaasa ako na hahawakan niya ang kamay ko at sasabihing, laban lang. Hihintayin kita. Pero nang makita ko ang itsura niya, halos hindi ako makapaniwala sa umaga kung saan nag-aagaw buhay ang asawa niya. Nakasuot siya ang isang mamahalin at pormang-pormang suit. Parang attend ng event sa isang luxury hotel. Nakastyle ang buhok niya. At ang tapangang amoy nga mahaling pabango niya. Masyadong out of place sa lumang ospital. Arthur. Bakit ganyan ang ayos mo? Di ba na-cliff ka sa work ngayon? Tanong ko. Pause ang boses. Walang kahit anong bakas ng guilt. Umupo si Arthur sa silya sa tabi ng kama ko. Ito ba? Hindi naman ako papasok. Special day ko kasi ngayon. Last month pa yung anniversary natin. Diba? Wala ka na doon. Sagot niya na may halong pangungutya. Tapos, may kinuha siya mula sa mamahalin niyang leather briefcase. Inabot niya sa akin ang isang dokumento. Paktingin ko. Isa itong petition for annulment. Sa totoo lang. Isang taong gulang na ang anak ng kaibigan mong si Marina. Birthday niya ngayon. Kaya please lang. Pirmahan mo na tong mga dokumento. Parang umikot ang paningin ko. Si Marina ang best friend ko mula pa, nung high school. Nang ma-diagnose ako. Siya ang unang umiyak, nang malaman, niya ang sakit ko. Ako na ang alalay kay Arthur para sayo. Elena. Sabi pa niya nun habang mahigpit na hawak ang kamay ko. Kaya pala. Yun pala ang ibig sabihin nun. Walang pakialam kahit nakita niyang na-speechless ako. Nagtuloy-tuloy lang si Arthur sa pagbato ng mga malulupit na salita. Operahan ka na sa ulo mamaya. Sabi na Dr. Mates ang siyang sumu. Pero may chance pa rin na mangyari ang worst case scenario. Diba? Paano kung hindi ka na magising, mahihirapan kaming magpakasal ni Marina. Kaya pirmahan mo na yan ngayon din. Hindi ako makapagsalita. Bumilis ang tunog ng heart monitor. Tinitigan ko lang ang lalaking nasa harap ko. Bago pa mang kumulo ang dugo ko sa galit. Parang hindi maproses ngang utak ko ang kabaliwan ng asawa kong kasama ko sa loob ng 15 taon. Kaya nanahimik lang ako. Dahil siguro inakala niyang na-shock ako at sumuko na. Mas lalo pang lumakas ang look ni Arthur na mang insulto. Isa pa.
sa 15 years nating kasal. Ni siya nga hindi mo kumabidyan. Tapos ngayon, makaka-brain tumor ka pa bilang asawa. Isa kang sirang produkto. Pabigat. Si Marina. Siya ang the best. Bata pa. Fresh. At binigyan pa ako, NG. Napakagwapong anak na magdadala, NG, apelyido ko. Dahil kay Marina. Naisalba ang pakalalaki ko. Bilang kaibigan niya. Dapat masaya ka para sa kanya. Diba? Sirang produkto. Pabigat. Nag-echo ang mga salitang yon sa malamig na kwarto ng ospital. Huminga ako ng malalim. Kinagat ko ang nanginginig kong labi para pigilan ang emosyon ko. Kailangan kong manatiling kalmado. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang nakbabaga kong uta at matapos ang mahabang katahimikan. Isang nakakagulat na malamig at kalmadong boses ang lumabas sa bibig ko. Ako mismo. Nagulat. Pipirmahan ko. Napaatras ng kaunti si Arthur. Hindi niya inaasahan ang reaksyon ko. Gamit ang lahat na lakas ko. Kinuha ko ang ballpen sa side table gamit ang nanginginig kong kanang kamay. At malinaw na pinirmahan ang panggalan ko sa annulment papers. Oh. Good. Uwi na ko. Maghahanda pa kami para sa dinner By the way, good luck sa surgery mo. Masayang kinuha ni Arthur ang dokumento. At naglakad palabas ng kwarto na parang walang nangyari. Parang patalon-talon pa maglakad. Habang nakatingin sa nakasarang pinto. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa mga labi ko. Kahit isang patak ng luha. Walang tumulo sa nga mata ko. Ang naramdaman ko lang ay isang tahimik pero nakapoy na kalit sa loob ko. Arthur. Napakalaking pagkakamali mo. Saan mo ba napulot yung perang pinapadala mo buwan-buwan sa mamagulang mo sa probinsya? Saan galing yung pambili mo ngang mahaling suot na suot-suot mo ngayon, Ma'am Elena? Chimina po. Dadalhin na po natin kayo sa operating room. Sabi ng nurse. Umugong ang gulong ng kama sa tahimik na hallway. Magsisimula ang paghihiganti ko. Kapag nakaligtas ako sa operasyong ito, unti-unting bumalik ang malay ko mula sa malalim na epekto ng anestesia. Nang imulat ko ang mabibigat kong mata. Malabong puting kisame at dextrose ang bumungat sa akin. May mabigat at kumikirot na sakit sa buong ulo ko. Pero buhay ako, Ma'am Elena. Naririnig niyo po ba ako? Very successful po ang operation natin. Narinig ko ang kalmadong boses ng doktor ko. Sumagot ako sa pamamagitan ng pakurap, himala. Walang naiwang side effects. At malinis na natanggal ang tumor sa utak ko. Ang katotohanan na nakabalik ako sa buhay na ito. Mas lalong nagpatibay sa determinasyon kong magiganti. Tahimik pero nagbabaga sa loob ko, habang nakahiga ako sa kama para makpakaling. Binalikan ko ang 15 years ng buhay may asawa ko. Ang asawa kong si Arthur ay isang ordinaryong empleyado lang sa isang private company. Hindi kataasan ang posisyon niya. Ang totoo, hindi abot ang sweldo niya para pambayad sa upa ng luxury condo namin sa BGC, lalo na yung pagbili, ng mga branded na suits na sinusuot niya kahit sa ospital. At yung gabi-gabing inuman niya, sa labas imposibleng ma-afford niya yon. Pero nabubuhay siya sa isang matinding ilusyon, ang marangyang buhay na meron siya. Lahat yon ay sinusuportahan ng mga tinatago kong yaman. Sa totoo lang, ang namayapa kong ama ay isang CEO ng isang malaking real estate development company na nagtayo ng negosyo mula sa wala. Bilang nag-isang anak, minana ko ang malaking bahagi ng assets niya at ilang mga prime real estate properties. Sa ngayon, sa renta pa lang ng mga kondo at office buildings. Kumikita akong ilang milyong piso buwan-buwan. Bukod pa diyan, may sarili rin akong solid na investment business. Pero,
para hindi masagasaan ang fragile na ego ni Arthur. Simula pa lang ang kasal namin. Tinago ko na ang katotohanang malaki ang kinikita ko. Lahat ng kulang sa budget namin. Tahimik kong pinupunan. Naglilipat ako ng pera mula sa personal account ko papunta sa joint account namin. Para palabasin na kaya naming mamuhay ng marangya gamit lang ang sweldo ni Arthur. Dahil mas madalas akong nasa bahay bilang housewife. Totoong naniwala si Arthur na ang lahat ng luho namin ay bungangang sipak niya sa kumpanya. Hindi lang yon. Ang mamagulang ni Arthur ang mga biyenan ko, na nasa Quezon Province ay muntik ng mabangkarote sa maliit nilang negosyo 5 years ago. Ako ang sumagip sa kanila nang mabaon sila sa patong-patong na utang at muntik ng magtago sa mga inutangan nila, gamit ang personal kong pera. Binayaran ko ng buo ang 20 milyon pesos nilang utang. At buwan-buwan, patuloy akong nagpapadala ng 100,000 pesos na allowance direkta mula sa account ko. Ilang taon na ang nakakalipas. Noong umuwi kami sa kanila para mag-Noche Buena, tiningnan ako ng masamangang biyenan kong babae at sinabing, Elena, ni hindi ka nga makaanak. Tapos nagpapasarap ka lang sa buhay gamit ang sweldo ni Arthur. Bakit di mo subukang magtrabaho? Lahat ng asawang angga kamag-anak natin? Nagtatrabaho para makatulong sa pamilya. Tahimik ko lang pinakinggan ang mga salitang yon. Si Arthur na nakaupo sa tabi ko. Imbes na ipagtanggol ako. Tumawa pa ng nakakainsulto at sumang-ayon sa nanay niya. Hayaan mo na. Ma, para kasing lintayan eh. Di mabubuhay nang wala yung sweldo ko. Mabait lang talaga ako kaya ko siya binubuhay. Walang kwentang asawa. Pero pasensya na kayo ah. Linta. Walang kwenta. Pabigat. Habang naririnig ko yon. Kalmado lang akong umiinom ng kope. Wala man lang akong ganang sumagot. Hindi siguro nila malalaman na ang mamahaling handa sa lamesa nila nung Pasko at ang mga bagong damit na suot nilang mag-asawa ay palihim na binayaran at inasikaso ko at si Marina. Ang kaibigan kong binanggit ni Arthur sa ospital. High school pa lang magkaibigan na kami. Mahilig talaga siya sa luho at laging gusto magyabang. Nang makasal ako kay Arthur, binati niya ako. Pero nakita ko yung inggit sa mga mata niya. Hindi ko inakalang ganun kalalim at kasing sama ang inggit niya. Para ahasin ang asawa ko at bigyan, pa siya nga nagsalabas na ngayon, ay 1 taong gulang na. Ang dalawang, tuna basta-basta na lang akong tinapon dahil sa isang bata. Hindi nila naintindihan kung gaano kalaki ang mawawala sa kanila oras na mawala ang pinagmumulan ng pera nila. Nangangarap ba sila ngayon na sana namatay ako sa operasyon para makuha nila yung maliit na life insurance? Habang nagche-celebrate sila sa tagumpay nila ngayon. 1 linggo matapos ang operasyon. Mabilis akong nakarecover at inilipat na sa regular room. Nang kaya ko nang maglakad mag-isa. Agad kong kinuha ang cellphone ko. Kailangan kong tawagan ang personal lawyer ko na matagal nang namamanage ng assets ko. Matapos kong i-explain ng sandali ang sitwasyon sa telepono, huminga ng malalim ang abogado kong si Ate Mendoza at maring sumagot. Understood. Ma'am Elena. Kilos na po ako agad. Ipapahinto ko na ang monthly transfer sa in-laws niyo. Ipapablock ko ang lahat ng credit cards. At maghahanda na rin ako, kaso para sa damages dahil sa panliligaw niya sa iba. Dudurugin natin sila hanggang sa pinakailalim. Tumango ako ng malalim pagkarinig ko noon. Si Ate. Kumpleto na ang paghahanda para sa counterattack. Nagsimula na ang countdown bago nila harapin ang realidad at bumagsak sa pinakailalim ng impyerno. Pakaisip ko noon. Nilapag ko ang cellphone ko sa side table. Biglang may kumatok ng mahina sa pinto. Masyado pang maga para sa rounds ng nurse. Sino naman kaya ang bibisita ng ganitong oras na malapit nang matapos ang visiting hours? Pasok. Bumukas ang pinto. Pakakita ko sa muhang pumasok. Napigilan ko ang hininga ko at napakapit ng mahigpit sa kumot.
Ang taong hinding-hindi ko dapat makita dito. Ang taong pinakaayaw kong makita. Nakatayo sa pinto na may nakakalokong ngiti. Oh! Elena. Buhay ka pa pala. Sayang naman. Kasabay nga nakakasulasok na amoy ng pabango niya. Parang nanlamig ulit ang hangin sa kwarto dahil sa mga salita niya. Ang taong nasa pinto ay si Marina. Ang kaibigan ko nung high school. Sa gitna ng malamig na hangin sa labas. Nakasuot siya ng matingkat na pink na dress. Feeling laking naka-aura. May hawak pa siyang super expensive na branded bag. Kahit kagagaling lang ng kaibigan niya sa major operation. Wala man lang siyang dalang kahit anong prutas o pagkain. Nakatayo lang siya doon na may malamig at mapang-insultong ngiti. Oh! Elena. Buhay ka pa pala? Sayang naman. Ang unang lumabas sa bibig niya ay puro lason at galit. Hindi man lang parang nakikipag-usap sa isang lumang kaibigan. Dahan-dahan akong umupo mula sa pagkakahiga at kalmado siyang tinitigan. Bago pa man ako magalit. Nandiri muna ako kung hanggang saan kayang bumabangang isang tao. Marina. Anong ginagawa mo dito? Kalmado kong tanong. Maingay na naglakad si Marina palapit sa kamagamit ang takong niya. Walang pakialam na umupo siya sa mismong bakal na silya kung saan umupo si Arthur noon. Anong ginagawa ko dito? Narinig mo naman siguro kay Arthur. Diba? May napaka-cute kaming anak. 1-year-old na siya. Pumunta ako dito para ipaalam sa iyo at para pakiusapan kang pakawalan mo na si Arthur. Kinuha ni Marina ang latest model na smartphone mula sa bag niya at nagyayabang na pinakita sa akin ang screen. Nasa picture si Arthur. Si Marina. At ang isang batang lalaki na nakangiti ng malaki. Nasa lobby sila ang isang luxury hotel sa Makati. May mga mamahaling pagkain sa lamesa. At sa pulso ni Arthur. Walang hiyang kumikinang ang mamahaling relo na nakakahalaga nga. Ilang milyon yung relong niregalo ko sa kanya nung birthday niya. Sobrang saya ni Arthur ngayon. Alam mo ba, sabi niya. Nakahanap din siya sa wakas ng bata at magandang babay na kayang magbigay sa kanya ng tagapagmana. Hindi tulad mo. Bawg na Elena. Bilang babae. Maintindihan mo naman siguro yung nararamdaman ko. Diba? Yung pinakamasayang pakiramdam na makaanak sa lalaking mahal mo at palakihin siya ng maayos. Bawg. Ang salitang yon ay parang patalim na bumaon sa tahimik na kwarto. Ang kaibigan kong dati umiyak at sumusuporta sa akin nung depressed ako dahil sa infertility treatments ko. Ngayon, pinagtatawanan ako. Pilit na dinidiin ang pinakamasakit na sugat ko. Nilunok ko lahat ng gusto kong isagot. Malamig ko lang siyang tinitigan. Tahimik na tahimik. Siguro. Inakala ni Marina na natalo na ako dahil sa pananahimik ko. Lalo siyang ginanahang magsalita ng masasakit. Tapos ngayon. Sa edad mong 45. Makaka-brain tumor ka bilang babae. Tapos na ang maliligayang araw mo. Lagi ring nagrereklamo si Arthur sa bahay. Wala ka na raw appeal bilang babae. Tapos ngayon, may malalang sakit ka pa. Pabigat ka na lang. Kinailangan pa nilang kalbuhin yang buhok mo para sa operasyon. Diba? Sa ganyang kaawa-awa at kapangit na itsura. Ang kapal pang mukha mong magpakita kay Arthur. Wala ka na bang natitirang hiya? Hindi tumitigil ang bunganga niya. Kalmado lang akong huminga ng malalim. Sa labas ng bintana. Malakas ang gihip. Nye hangin. Parang kasing laming ang puso ko. Elena. Wala na sa'yo ang lahat. Yung kabataan mo. Kalusugan mo. Anak. At yung mabait mong asawa. Kinuha ko na silang lahat. Ay oo nga pala. Narinig ko kay Arthur. Pinirmahan mo na agad yung annulment papers. Thank you so much ha, sa wakas. Matatapos na yung pabigat ninyong relasyon. At magiging isang totoong pamilya na kaming tatlo. Tumawa ng nakakanyilto si Marina at Marta pang nakdekwatro. So, kailan ka madidischarge dito sa ospital? Sabi ni Arthur.
Baho ka, pamakawi. Itatapon na niya lahat ng gamit mo mula sa tsondo. Sabi niya. Sa bago at bongga naming buhay. Wala nang space para sa mga lumang gamit mo. Excited na nga siyang tumawak magbubuhat para itapon lahat yon na parang basura. Napakunot ang noo ko. Ang tsondo unit na yon sa BGC. Binili ko in cash gamit ang personal kong pera. Ang pangalan ni Arthur sa titulo ay for display lang para masuportahan ang fragile niyang ego at may pagmalaki siya sa iba. Ang totoong ownership at ang nagbabayad ng lahat ng monthly dues ay ako. Siguradong inaasikaso na yon ni Ate Mendoza behind the scenes. Pero ang dalawang nakakaawang taong to, wala silang kaalam-alam sa mapait na realidad na naghihintay sa kanila. Marina. Binasa ko ang mahabang katahimikan. Napakakalmadong boses ko. Talaga bang iniisip mong magiging masaya ka sa ganyang paraan? Nang marinig ang boses kong kalmadong-kalmado. Saglit na natigilan si Marina. Pero agad din siyang tumawa ng pilit. Excuse me? Elite manager si Arthur sa isang sikat na kumpanya. Buwan-buwan. Binibigyan niya ako ng sandamakmak na pera pang shopping, kahit anong branded na gusto ko. Binibili niya ng walang reklamo. Ang laki ngang kinikita niya. Masyadong malaki para sa isang boring at probinsyanang tulad mo. Mula ngayon, mabubuhay ako sa pinakamarangyang buhay kasama ang anak ko at ang pera niya. Marangyang buhay. Pakarinig ko noon. Muntik na akong matawa ng malakas. Pero pinigilan ko ang sarili ko at kinagat ang labi ko. Ang maliit na sweldo ni Arthur bilang rank and file employee ay napakaliit. Ang makabranded na bak na pinakmamalaki ni Marina. At ang ama pa hotel-hotel nila. Lahat yon binayaran gamit ang prang nanggagaling sa account ko papunta kay Arthur. Well, I enjoy mo na habang kaya mo pa. Sabi ko sa malamig na tono. Sumimanggot si Marina. Talo na nga. Nakmamalaki pa. I-enjoy mo yung malungkot at kaawa-awa mong pagtanda. Wala kaming ibibigay na kahit anong financial support o alimony sayo. Kaya ay ready mo na yung sarili mo. Sabi ni Marina, sabay tayo ng mabilis. At maingay na naglakat palabas gamit ang takong niya. Pero nang hawakan niya ang doorknob, bigla siyang huminto. Lumingon. At ngumiti ng napakasama. Ay! May nakalimutan akong importanteng bagay. Sabi pala ni Arthur. This weekend daw. Pupunta siya sa sementeryo para bisitahin yung punto ng parents mo. Siyempre. Kasama ako at yung anak namin. Sabi niya. Gusto niyang magpaalam ng maayos sa mga magulang mo na kaming tatlo na ang magiging bagong pamilya. Napakabait at sinsereng asawa ko. Diba? Nang marinig ko ang kabaliwan nilang bababuyin pa nila ang sagradong puntot ng magulang ko. May naputol sa loop ko. Ito. Hinding-hindi ko ito palalampasin. Pakalabas ni Marina na may ngitingang tagumpay. Kinuha ko agad ang cellphone ko. Wala nang oras na dapat sayangin. Hinanap ko ang isang pangalan sa context ko at walang pag-aalinlangang tinawagan ito. Oras na para gamitin ang taong pinakakinakatakutan nila. Kailangan kong protektahan ang lugar kung saan nakahimlay ang nga magulang ko. Tinawagan ko si Father Ramon. Ang pari at caretaker ng Memorial Park kung saan nakalibing ang pamilya ko. At matagal na kaibigan NG Papa ko, Father Ramon. Matagal na tayong hindi nakausap. Si Elena po ito. Actually po, may maliit na problema. Mabilis at malinaw kong ipinaliwanag ang sitwasyon. Nabalak pumunta ng asawa ko sa puntot na magulang ko ngayong weekend kasama ang kabit niya at ang anak nila sa labas. Na nasa process na kami niya annulment. At ayaw na ayaw. Kung papasukin sila sa property ng sementeryo, sa kabilang linya. Narinig ko ang panggigigil ni Father Ramon. Nanginginig ang boses niya sa galit. Ang kapal nga muka niya
Alam niya kung gaano ka kamahal ng papa mo. Elena. Tapos gagawin niya ang ganitong kababuyan? Hindi ko sila hahayaang tumapa sa sagradong lupang ito. Huwag kang mag-alala. Ngayong weekend, ipapasara ko ng tuluyan ang mga gates. At walang pwedeng pumasok bukod sa mga authorized na tao. Kung magpipilit sila, kakausapin ko na ang security para tumawag agad ng pulis. Mag-focus ka lang sa pagpapagaling mo. Elena, yumuko ako bilang pasasalamat kahit sa telepono lang. Maraming salamat po, Father. Sa wakas, protektado na ang mga magulang ko. Pakababa kong telepono. Parang nakaschedule. Biglang, nagring ulit ang cellphone ko. Pangalan ni Arthur ang nasa screen. Manhit na ang puso ko nang sagutin ko ito. Oh! Buhay pa pala si Elena. Sabi ni Marina kakagaling lang daw, niya diyan. Ano? Na-insecure ka ba sa picture ng gwapo kong anak? Yung bagay na hinding-hindi mo may bibigay dahil baok ka. Medyo lasing at sobrang sayaan ang boses ni Arthur. Sa background, may naririnig akong piano music. Parang nasa isang fine dining restaurant. At tunog, NGM kubiertos. Siguradong nagpapakasarap siya sa isang luxury dinner kasama si Marina. Gamit ang pera ko, tahimik lang akong nakinig. Wala na akong emosyon. Sa kabilang tahimikan ko, patuloy lang si Arthur sa mga basurang sinasabi niya. Na-realize mo na ba ang gayon kung gaano kakalaking pabigat sa buhay ko? 45 tapos brain tumor. Hindi na nakakatawang joke yan. Nasa peak ako ng karir ko. Lahat ng tao sa paligid ko masaya. May mga asawa at cute na mga anak. Tapos ako, kailangan kong tiisin yung nakasimangot mong mukha sa bahay. Hindi mo kailanman maintindihan kung gaano ako naawa sa sarili ko all this time. Nag-feeling biktima pa si Arthur, napakabobong lalaki. Wala siyang kalam-alam na sa loob ng 15 years. Ako ang sumuporta sa kanya financially ng palihim para takpan ang maliit niyang sweldo. Ako ang nagbayad sa milyon-milyong utang ng nga magulang niya. At buwan-buwang nagbibigay ngang sustento. Nakakatawa, ang mga sinasabi niya. Tuloy-tuloy pa rin ang pang-insulto niya. Isa pa, ang boring mong babae. Walang appeal, tingnan mo si Marina. Sa ganda't bata niya. Binigyan niya ako ng anak na nagmana sa magaganda. Kong Genius. Naisalba niya, yung pride ko bilang lalaki. Ikaw. Isa ka lang linta. Nakikinabang sa komportableng buhay gamit ang pinahirapan kong pera. Wala ka nang ginawa kundi magluto sa bahay, mula ngayon. Lahat ng pinahirapan kong pera. Kay Marina at sa anak ko na mapupunta. Wala kang makukuhang ni isang kusing sa manay pundar ko. Muntik na akong matawa. So, anong kailangan mo ngayon? Malamig kong tanong. Napatsk si Arthur. Walang utang na loob. Anyway, balak ko sanang bumili ng bagong kotse para kay Marina at sa bata. Yung sports car ko lang ang nasa parking sa kondo eh. Hindi practical pang family. Bibili sana ako ng top-of-the-line na SUV in cash. Nang marinig ko yon, mas na-impress pa ako kaysa matawa. Ang debit card na nakalink sa joint account namin na pinupondohan ng sarili kong pera ang turing niya ay unlimited wallet niya. Bibili raw siya in cash kahit ang toto. Baka ilang libo lang ang laman ngang personal account niya. So ayun niya. Magta-transfer sana ako ngeng pera mula sa account ko. Itatry ko sanang iswipe yung card na lagi kong gamit. Pero bakit may error message na lumalabas? May ginawa ka bang kalokohan? Kapag nalaman kong pinakialaman mo yung pera ko. Hinding-hindi kita mapapatawad. Kailangan ko nang bayaran yung dealer bukas. Naintindihan ko na ang lahat. Mabilis kumilos si Ati Mendoza. Ang proseso para i-freeze ang joint account at i-block ang mga credit cards na ginagamit ni Arthur ay tapos na. Huminga ako ng dahan-dahan. Ganun ba? Wala akong alam sa error ng card mo. Baka nakakamali ka lang. Ano ang sabi mo? Imposibleng maukamali ako.
Bukas i-check ko ng personal sa bangko. Hindi na kita kailangan. Kaya bilisan mong lumabas diyan sa ospital at layasan mo na yung tsondo. Magsisimula na kami ng mas magandang buhay. Huwag kang pabigat. Walang kwentang babae, sabay baba niyang telepono. Walang kwenta. Pabigat. Linta. Nak-echo ang mapangiinsulto niya sa utak ko. Pero nakakapagtaka. Wala akong naramdamang lungkot. Ang naramdaman ko lang ay pananabik sa pagbagsak niya na magsisimula na bukas. Ang realidad na sasalubong sa kanya sa bangko bukas na barya na lang ang natitira sa account niya. Na lahat ng credit cards niya ay block na. At ang katotohanan ang parang winaldas niya na parang tubig ay galing lahat sa personal kong yaman bukas. Ang marupok na ego ng lalaking at ang peke niyang kaligayahan ay madudurok ng pira-piraso. Nahiga ako sa kama at tumingin sa labas. Malapit nang bumukas ang pinto ng impyerno para sa kanila. Pero hindi matatapos sa problema sa pera ang kalbaryo ni Arthur. Wala pa siyang kaide-ideya sa pinakamalalang sitwasyon na tahimik na gumagapang sa likuran niya. Umulan ng malakas kinabukasan ng umaga. Medyo kumikirot ang tahi ko sa ulo. Araw na kung kailan malalaman ni Arthur sa bangko na wala siyang pera. Tahimik kong hinihintay ang sandaling iyon. Pero mas mabilis at mas malala pa ang nangyari kaysa sa inaasahan ko. Biglang naring ang phone ko. Video call mula kay Arthur. Dahan-dahan, akong umupo at sinagot ito. Bumunggat sa screen ang malawak na living room ng luxury condo ko sa BGC. Yung binili ko in cash. Pero napasinghap ako nang makita ko ang kalat. Nakakalat sa zaik ang mga damit ko. Minagalibro. At yung paborito kong dinnerware. May mga nakapatong na malalaking black garbage bags. Oh! Elena. Good morning. Ang gandang giho no? Mas lumiwanag yung kwarto nung mawala yung boring mong gamit. Tumatawang sabi ni Arthur mula sa screen. Sa likod niya. Nakita ko si Marina. Suot-suot ang mamahalin kong coat na kinuha niya sa closet ko. Nakpupuse po siya harap ng salamin. Grabe. Arthur. Ang baduy naman ang design ng coat na to. Ang cheap ng taste nitong si Elena. Pero pwede na rin. Ibebenta ko to sa ukay o sa online. Pandagdag din sa budget sa honeymoon natin no. Umaalingaw-ngaw ang matinis na tawa ni Marina sa loop ng ospital. Nanginig ako sa galit at pandidiri habang pinapanot silang tratuhin na parang basura ang mga gamit ko. Pero ang mas nakpakalit sa akin ay ang makasumunod na mukhang lumitaw sa screen. Naku. Marina anak. Huwag mo nang hawakan, yung madamit ng maduming babaeng yan. Baka mahawa pang ang sakit yung paborito kong apo. Delikado yan. Pumasok sa frame ang nanay ni Arthur. Ang biyenan ko. Sa likod niya. Nakatayo din ang biyenan kong lalaki. Feeling boss. Bakit nandito ang mabiyenan ko na dapat ay tahimik na namumuhay sa Quezon? At nasa lupang ang tsondo ko? Tiningnan ako ngiyanan kong babae ng may pandidiri. Elena. Buhay ka pa pala? Ang kapanaman na mukha mong babay ka. Kinuwento na lahat ni Arthur sa amin. Isang palpak na manugang na bao. Hindi na namin tatanggapin sa pamilya namin yan. Isang napakagandang babay tulad ni Marina. Nabinigyang kaming tagapagmana. Siya ang totoong pamilya namin. Ikaw. Malas ka lang. Sunod-sunod na pang-insulto ang lumabas sa bibig ng biyenan ko. Kahit na ako ang nakbayat ng milyon-milyong utang nila at nagpapadala ng 100,000 buwan-buwan. Hindi lang sila naging walang utang na loob. Nakipagsabuatan pa sila sa kabit ng asawa ko para palayasin ako sa sarili kong bahay. Thank you so much. Ma. Pasasayahin ko po si Arthur. Pati na rin po kayo ni Papa. Malambing at pa-cute na sabi ni Marina habang nakayap. Sa biyenan ko na abot nga ang ngiti. Nanggigil ako, hawak ang cellphone ko. Hindi dahil wala akong masabi. Kundi dahil hindi ako makapaniwala kung gaano sila kawalang utang na loob. Ano? Elena, wala kang masabi no? Narealis mo na kung gaano ka kapathetic?
Inakala ni Arthur na talo na ako kaya sumigaw pa siya sa tuwa. Tama. Ipapakita ko sa'yo kung saan ka nababagay. Naglakad si Arthur papunta sa lubong kondo. Tinapat niya ang kamera sa pinakamahalagang bagay para sa akin. Ang photo album nga namaya pa kong magulang. At ang antik na orasan na iniwan ng papa ko. Nakakalat lang sila sa lupang isang maduming karton. Itigil mo yan. Pause na lumabas sa bibig ko. Wala akong pakialam sa pera o sa kondo. Pero ang naalaala ng mamagulang ko. Ayaw kong hinahawakan ng mga madudumi, nilang kamay. Nakahiga ako sa ospital. Hindi ko sila mapigilan physically. Napaluha ako sa inis. Itigil ka mo, huwag mo kong patawanin. Ang magamit na to nga patay. Nakdadala lang malas sa bago naming bahay. Itatapon ko na to sa basurahan. Siguro nagsisisi rin yung mamagulang mo na namatay sila na iniwan ang isang walang kwentang anak na tulad mo. Panurin nila kung paano magdusa sa impyerno yung anak nila. Sinabayan ng malakas na tawa ni Marina at ng biyenan ko ang panlalait ni Arthur. Kampante sila na nadurog na nila ako. Masaya nilang pinatay ang tawag, katahimikan. Niyakap ko ang sarili ko habang nanginginig sa malamig na kama. Pero mabilis kong pinunasan ang maluha ko. Napakalaki nga, pagkakamali nila. Tumawid sila sa linyang hindi dapat tawirin. Bago ko pa mapindot ang nurse call button. Nag-vibrate ulit ang phone ko. Tumatawag si Ate Mendoza. Hello. Ate. Ma'am Elena. Ayos na po ang lahat. Ang pagtigil, transfer sa in-laws niyo. Pag-block sa credit cards. At pag-freeze ng accounts. Nagawa na po lahat as of 9:00 AM. At may isa pa pong napaka-importanteng report. Nagpa-background check po tayo kay Marina. At may nakakagulat tayong nalaman. Pigil hininga akong nakinig sa seryosong boses ang abogado ko. Habang nagpaparty sila. Nandiyan na ang karma sa likuran nila, Ma'am Elena. Pakinggan niyo po itong mabuti. Ang isang taong gulang na batang lalaki na idinadahilan ni Marina. Based sa palihim nating pina-DNA test. Hindi po siya anak ni Sir Arthur. Napatigil ako sa paghinga. Niloloko ni Marina, si Arthur gamit ang anak ng ibang lalaki. Pinapaniwala niyang anak niya ito para maging palamunin niya si Arthur. At si Arthur naman. Uto-utong naniwala sa kasinungalingang ito at pinalayas ako. Napakalaking katangahan. Nagsimulang tumakas ang isang tuyong tawa mula sa labi ko. May mas malala pa po. Dakdak ni Ate. Si Sir Arthur. Sa kumpanya kung saan siya nagtatrabaho. Pinalalabas niyang kanya ang luxury condo niyo at iba pang properties. At sinusubukan pong umutang ng malaking personal loan sa kumpanya gamit ito bilang kolateral. Tanga. Hindi siya pwedeng magsanglango property na nakapangalan sa akin. Pero umabot na sa ganito ang kabaliwan niya, Ma'am Elena. Actually, may kasama po ako ngayon papunta diyan. May gusto pong kumausap sa inyo. Pagkasabi ngang abogado ko. May kumatok sa pinto. Pagbukas nito. Pumasok ang isang middle-aged na lalaki na nakasuot ang mamahaling suot. Pagkakita ko sa mukha niya. Nanlaki ang mga mata ko. Sir Carlos, bakit po kayo nandito? Si Sir Carlos ay ang CEO ng kumpanyang pinagtatrabahuan ng asawa kong si Arthur. Lumapit siya sa kama ko at yumuko nang halos sumayat na anggulo niya sa sahig. Ma'am Elena. Sobra pong nakakahiya ang idinulot ng tangga, naming empleyado sa inyo. Humihingi po ako ng pasensya. Nag-alala po ako sa inyo. Pero mabuti naman at maayos ang inyong kalagayan. Bakit kaya nakayuko at nagmamakaawa ang CEO mo, kumpanya nga asawa ko sa akin? Na isang ordinaryong housewife? Ito ang isa pa sa mga malalaking sikreto na hindi alam ni Arthur. Ang real estate company ng namaya pa kong ama ay nagmamay-ari ng maraming commercial buildings sa mga prime locations sa Metro Manila. Isa na rito ang napakalaking office building sa Makati. Sa kasalukuyan, buwang nirarenta ito
kumpanya ni Sir Carlos bilang head office nila. Ibig sabihin, ako ang may-ari ng building na pinagtatrabahuan ni Arthur. Hindi lang yon. Dahil sa koneksyon neke papa ko nun, isa rin ako sa mga major stockholders ng kumpanya nila. Kung gugustuhin ko, pwede kong i-terminate ang lease ng building at mawawalan ng opisina ang kumpanya nila. Ganon ako kalakas. Ma'am? Sa totoo lang. Itong si Arthur. Nagdala pa ang babaang nagnangalang Marina at isang sanggol sa opisina. Pinagyayabang pa niyang siya daw ang susunod na CEO, at ang mas malala. Nilalait-lait niya kayo. Ma'am Elena. Sa harap ng maraming tao. Kesyo baog daw kayo. Walang kwentang babay. At palamunin daw niya kayo. Hihil, nasabi ni Sir Carlos. Nakakuyom, ang mga kamao, ang lighting kayo. Ma'am Elena. Ang aming major stockholder at benefactor. Hindi po ito katanggap-tanggap. Inihahanda na po namin ang immediate termination niya. Eksakto say, pakakataong yun. Naring ang phone ko. Si Arthur. Tiningnan ko si Sir Carlos. Pinindot ang sagot. At inon ang loudspeaker. Hoy Elena, anong ginawa mo sa mga credit cards ko? Lahat ng tindahan. Declined. Napahiya ako dito sa car dealership. Sigaw ni Arthur na umalingongaw sa buong kwarto. Nasalubong ang kilay ni Sir Carlos. Wala kang kwentang hayop ka. Akala mo ba pwede mong pakialaman ang pera ko ng ganyan-ganyan lang? Ipa-unblock mo yan ngayon din kung ayaw mong puntahan kita diyan at bagbugin kita. Sunod-sunod na pagmumura. Wala akong pinakitang emosyon. Tahimik lang akong nakatingin sa screen. Dahil hindi ako sumasagot. Lalong nagamok si Arthur. Tahimik ka ngayon. Mabuti pa ngang mamatay ka na lang. Pupunta na kami ngayon sa isang mamahaling restaurant para kumain ng sushi kasama si Marina. Mabulok ka diyan at kainin mo yang mabahong pagkain sa ospital habang buhay. Pabigat. Tote. Tote. Binaba niya ang tawag. Sa muling pakbabalik ng katahimikan. Nanginginig sa galit si Sir Carlos. Ma'am Elena. Hindi na po talaga palalampasin ang pambabastos niya. Bukas na bukas pagpasok niya. Tatanggalin ko na siya. Dahan-dahan akong umiling. Hindi. Sir Carlos. Masyadong madali kong tatanggalin lang siya. Kailangan niyang maramdaman ang kawalan ng pag-asa. Kapag gumuho ang mismong inaapakan niya. Kapag narealisi niya kung gaano kailusyonado ang pinaniwalaan niya buong buhay niya. Gamit ang malamig at malinaw na boses. Nagbigay akong nakakatakot na alok kay Sir Carlos. Bukas na umaga. Pupunta rin ako sa kumpanya ninyo. Sa harap lahat empleyado ninyo. Dudurugin ko ng pira-piraso ang marupok niyang ego. Sa labas ng bintana, tumigil na ang pakulan. At nagsimula ng sumikat ang araw. Oras na para ipakita sa kanila ang totong kapangyarihan ko. Kinabukasan ng umaga. Asul at maliwalas ang langit. Kumuha akong special pass mula sa doktor para makalabas ng ospital ng ilang oras at sumakay sa isang itim na luxury sedan. Ang destinasyon ko. Ang Makati office building kung saan nagtatrabaho ang asawa kong si Arthur. Sa madaling salita. Ang napakalaking office building na personal kong pagmamay-ari at pinaparentahan sa kumpanya nila. Sa kabilang upuan, kasama ko si Sir Carlos. Sobrang tense niya. Panay ang punas ng pawis gamit ang mamahalin niyang panyo. Kaumado lang akong ginakatsinging sa labazen ni Grabingtana. Naghahanda sa malaking eksenang malapit ng mangyari. Samantala. Sa malawak na lobby ng kumpanya. Gumagawa si Arthur ngang iskandalo na hindi ka panipaniwala. Ewan ko kung paano. Pero dinala niya si Marina. At ang batang hindi naman niya kadugo sa lobby tuwing morning rush hour. Pinipigilan niya ang nga empleyadong papasok sa trabaho para magyabang. Uy, tingnan niyo. Ito ang totoong pamilya ko. Ang bata at ang ganda ni Marina diba? Nabigyan pa niya akong tagapagmana na nakmana sa genes ko. Hindi tulad nung walang kwenta kong asawa. Isang 45 years old,
nasirang produkto na nakaratay sa ospital dahil sa brain tumor. Linta at palamunin ko lang yon. Ngayong araw na to. Ipa-file ko na ang annulment namin. At bilang susunod na leader ng kumpanyang ito, magsisimula na akong bagong bonggang buhay. Nang makita ang kabaliwan ni Arthur na nagdala ang kabit sa loob ng opisina. Nasyok ang makatrabaho niya at nagbubulungan habang tinitingnan siya ng masama. Pero dahil feeling nila, sila ang sentro ngang universe. Wala silang pakialam sa mga tao. Naka-branded na damit din. Si Marina na malamang binili gamit ang pera ko at mapagmataas na nakatingging sa mga empleyado. Ano ba yung ex-wife ni Arthur? Napaka-pathetic. Wala nang ganda. May sakit pa. Pabigat lang kay Arthur. Kung ako sa kanya, namatay na ako sa hiya. Mula ngayon, kami na ang mamumuno sa inyo, kaya relax lang kayo. Umalingaw-ngaw ang nakakainis nilang tawa sa lobby. Biglang bumukas ang mga automatic doors. At pumasok ang isang nag-agaw hiningang mag-asawa. Ang mamagulang ni Arthur. Ang mabiyenan ko. Ibang-iba ang itsura nila sa nagyayabang nilang boses sa video call kahapon. Magulo ang buhok. Hingal na hingal. At mukhang takot na takot. Arthur, anak, may malaking problema. Kinaumagahan pa lang. Sunod-sunod na yung bills galing sa mainutangan natin sa probinsya. At may mga nakakatakot na lalaking pumunta sa bahay para maningil, yung 100,000 allowance natin this month. Wala ni isang kusing na pumasok. Anong nangyayari? Kapag nagtuloy-tuloy to. Mababang karote tayo at kailangan nating magtago. Tulungan mo kami. Nairita si Arthur. Napatsk siya. Ma. Ano bang sinasabi niyo? Di ba sa pera? Pinasak ko na lahat yan kay Elena. Ano? Nasira na ba talaga ulo niya paglabas sa ospital? Pati pag-transfer ngang pera di magawa, walang kwenta talaga. Pero wag kayong mag-alala. Ako naman yung future CEO dito. Hindi nagagamit ng pera ngang kumpanya. Babayaran ko yan gamit ang personal kong yaman. Sabay labas ni Arthur ng gold credit card niya at sinubukang tumawag para mag-authorize ng payment. Hindi pa rin niya nare-realize ang mapait na katotohanang nakablock na lahat ng cards, niya at barya na lang ang natitira sa bangko, mga biyenan kong nakpapanik. Si Arthur na nagmamalaki pa rin. Si Marina na nainis na dahil hindi niya magets ang nangyayari. Kagulo sa loob. Pinapanood lang sila NHM ang empleyado mula sa malayo. Shit, ayaw gumanang ang card ko. Sira ba makina nila? Sigaw ni Arthur. Hoy ikaw, kumuha ka ng cash para sa akin. Ako ang may-ari ng building na to. Hindi mo ba magawa inutos ko? Habang nayayabang siya at inutusan ang mga guards. Bumukas ang private elevator ng management sa dulo ng lobby. Lumabas si Sir Carlos. Namumutla at nakakagat labi. Sa likod niya, naklalakat ako ng bronchiting. Kahit kakarecover ko lang. Nakasuot ako ng perfectly tailored na black suit at naglakad ng tuwid. Paglabas ko, biglang tumahimik ang buong lobby. Wala akong reaksyon. Tiningnan ko lang silang nakukumpulan sa gitna na parang mapayaso sa isang comedy show. Dahil sa nakakabining katahimikan. Kusang tumabi at nagbigay daan ang mga empleyado sa akin. Oh. Elena, tumakas ka sa ospital? Pakakita sa akin ni Arthur. Mali na naman ang inakala niya. Ngumiti siya ng nakakainsulto. Ano? Andito ka para magsorry dahil blinok mo yung cards ko nang walang paalam? Tapos hinila mo pa talaga si Sir Carlos para makmakawa? Grabe. Natatakot ka ba na hiwalayan kita? Huli na ang lahat, ang isang lintang katulad mo. Kahit lumuhot ka pa deyang. Hinding-hindi kita mapapatawad. Sa tabi ko. Nanginginig na sa galit si Sir Carlos dahil sa kapal ngang mukha at kabobohan ng mga salita ni Arthur. Pero mahinahon ko siyang pinigilan gamit ang kamay ko. At diretsong tumingin kay Arthur. Pasagin na natin ang ilusyon mo. Sa gitna ngang malawak na lobby. Sa ilalim ngeng, tingin neng,
dose-dose ng empleyado. Ngumiti si Arthur nang nakakadiri. Ano? Elena, dinala mo pa si Sir Carlos para magmakaawa sa akin. Pero huli na. Hindi ako katulad mong baog na malapit ng itapon. Nandito si Marina. Mas bata. At may anak na tagapakmana ng maganda kong dugo. Lumuhod ka ngayon din at i-unblock mo yung card ko. Baka sakaling bigyan pa kita ng konting barya pang survive. Sa tabi niya. Natawa si Marina habang yakap ang mamahalin niyang bag na galing sa pera ko. Elena. Di ko alam kung gaano ka kadesperada para gumapang papunta dito. Pero akin na si Arthur. Ang isang dakilang lalaki na katulad niya ay hindi nababagay sa isang lintang katulad mo na may sakit at walang apil. Ibigay mo na sa amin lahat ng pera mo bilang bayad pinsala tapos mawala ka na sa buhay namin. Sa likod nila. Lumapit ang mga biyenan ko, na kanina'y takot. Natakot sa mga naniningil. Elena, ang kapalang mukha mong itigil yung padala sa amin. Anong ibig sabihin nito? Gusto mo ba kaming mamatay? Maglabas kang 20 milyon cash ngayon din. Pabigat, bilis. Pagkapatayin kami mege sindikato. Sunod-sunod na makasariling, pambabastos ang pinakawalan nilang apat. Ang mga empleyadong nanonote ay pihilhaining ka. Walang makapagsalita. Lahat sila ay nasyok sa kabaliwan ng pamilyang ito. Pero ako, hindi man lang nagbago ang ekspresyon ng mukha. Tiningnan ko lang sila ng malamig. Walang galit o lungkot. Kundi walang hanggang awa sa kung gaano kabobo ang mga tao kapag nabulak sila ng sarili nilang kasakiman. Ang tahimik ko ay naging sign of weakness. Daw para sa kanila. Lalo pang umingay si Arthur. Makinig kayong lahat, ang babaeng to ay isang walang kwentang linta na namuhay sa sarap sa loop ng 15 years gamit ang pinahirapan kong pera, sirang produkto na hindi makaanak. Tapos ngayon may brain tumor, ngayong araw na to. Itatapon ko na yung basurang yan at bubuo kami ng bagong pamilya ni Marina. At bilang susunod na head ng kumpanyang to, ako ang magiging boss niyo. Pagkatapos marinig ang nakakatawang declaration ni Arthur. Si Sir Carlos, na kanina pa nakpipigil ng galit, ay hindi na nakapagpigil. Tumahimik ka. Ang malakas na sigaw ni Sir Carlos ay parang kulok na yumanik sa lobby. Napatalon si Arthur sa gulat. Si Marina at ang mga biyenan ko. Biglang na speechless. Kahit ang mga empleyado ay umatras. Dahil ngayon lang nila nakitang, magalit ng ganyan ang mabait nilang CEO, Sir Carlos. Anong problema? Sinasabi ko lang naman yung totoo, tungkol sa baliw kong ex-wife. Depensa ni Arthur. Pilit nang guminggit, pero pinutol siya ni Sir Carlos at tiningnan siya na parang gusto siyang patayin. Wala ka talagang kaalam-alam kung sino ang binabastos mo ngayon. Linta? Basura? Ang kapal ngang mukha mong magsalitang ganyan? Huminga ng malalim si Sir Carlos. At sa harap ng lahat, idineklara niya ang katotohanang walang nakaka-expect. Makinig kayong lahat, si Ma'am Elena Valderrama. Na nakatayo dito ngayon ay hindi isang ordinaryong housewife. Siya ang legal at nagsang mayaring buong office building na to. Na nirerentahan natin bilang head office. Pagkabikas ng masalitang yon. Parang tumigil ang oras sa lobby. Unti-unting namutla si Arthur. Kulay abo na ang mukha niya. Si Marina at ang biyenan ko. Nakangangalang. Hindi ma-process ang narinig nila. Para silang naging estatwa. Hindi lang yon, si Ma'am Elena. Simula pa noong buhay ang tatay niya. Ang patuloy na nagpopondo sa kumpanya natin. Siya ang benefactor natin at ang major shareholder, sa madaling salita. Ang buhay ng kumpanyang ito ay nakasalalay sa desisyon ni Ma'am Elena, sa harap ni Ma'am Elena. Ikaw, na amak na empleyado lang. May ganang mang-insulto, natawagin siyang linta at walang kwenta. Hindi mapapatawad ang ginawa mo, nang mabangga niya ang nakakabalif na realidad. Napaluhot si Arthur. Nanginginig ang boses. Sir Carlos. Baka nagbibiro lang po kayo. Si Elena, may-ari ng building, imposible po.
Isa lang siyang mahirap na housewife na nakikinabang sa sweldo ko. Ako po ang nagbabayad ng upa at nagpapabuhay sa kanya sa luxury condo namin. Sir Carlos. Baka niloloko lang kayo ng babaeng yan. Gumising po kayo. Nang marinig ang nakakawa at nakakatawang depensa ni Arthur. Dahan-dahan na akong nagsalita. Ang kalmado at buokong boses. Ay, pumasak sa tensyon. Arthur. Napakabobo at kawa-awa mo. Wala ka ng pag-asa. Tiningnan ako ni Arthur na may halong despair. Ang totoong kapangyarihan na itinago ko, ng years para lang protektahan ang marupok niyang ego ayon na. Sumabog na sa mukha niya, walang naksalita. Ang sinak ng araw mula sa bintana ay tumama sa namumutlang mukha ni Arthur habang nakaluhot sa sahig. Nakita ng katrabaho niya kung gaano siya kawalang utang na loob. Elena. Hindi totoo yan, di ba? Hindi ikaw ang may-ari ng building. Hindi pwede, Sir Carlos. Wag po kayong magpapaloko. Housewife lang siya. Palamunin ko lang siya. Ako ang nakbabayat ng tsondo. Sigaw pa rin ni Arthur. Malalaking patak ng pawis ang tumutulo sa nunya. Ang ego niya. Hindi pa rin matanggap na ang asawang minaliit niya ay ang taong nasa pinakatuktok ng buhay niya. Tiningnan ko lang siya. Ang katahimikan ko ang pinaka-nakakatakot na kumpirmasyon para sa kanya. Nangangapos ang hininga ni Arthur. Nahahanap ang kakampi. Pero walang gustong tumingin sa kanya. Arthur, anong ibig sabihin nito? Kay Elena tong building? Joke ba to? Di ba magiging CEO ka na at mayaman ka? Nangako ka na kukunin mo lahat ng perangang baok na yan para pasayahin kami ng anak mo. Si Marina. Na hindi rin matanggap ang nangyayari. Ay sinimulang yugyugin ang braso ni Arthur. Sumisigaw siya. Nawawala na ang ilusyon ng marangyang buhay niya. Shoot up! Manahimik ka Marina. Baka may pakakamali lang. Elena. Ninakaw mo yung pera ko no tapos sinuhulan mo si Sir Carlos? Oo tama, Linta, hindi kita mapapatawad. Bago pa man makatapos sa pambabastos si Arthur. Narinig ang tunog ng mga leather shoes mula sa entrance. Dumating si Ate Mendoza. Ang personal lawyer ko na kausap ko kahapon. May nilabas siyang mga dokumento mula sa briefcase niya at malamig na hinagis ito sa harap ni na Arthur. Sir Arthur, hindi ko hahayaang ipagpatuloy mo ang paninira sa kliyente kong si Ma'am Elena ng walang basehan. Heto po ang nakopyang titulong lahat ng properties ni Ma'am Elena. Mga ebidensya ng pagbili. Ang bigisi tsondo na inuwian niyo, binili po yon inchas gamit ang sariling pera ni Ma'am Elena na minana niya bago pa man kayo kinasal. Ang pangalan niyo ay nakalagay lang doon for display. Nanginig ang kamay ni Arthur habang pinupulot at binabasa ang nga dokumento. Nang makita niya ang katotohanan. Parang hinigop lahat ng hangin sa baga niya. Nawalan siyang boses at napasupsop sa marmol na sahig. Kalmado akong nagsalita. Mas malamig pa sa yelo ang boses ko. Arthur, ang upa sa kondo na akala mo ikaw ang nagbabayad buwan-buwan. Ang mga branded na suit-suot mo ngayon. Ang prang winaldas mo pampahotel gabi-gabi kasama, si Marina. Lahat yan. Parang palihim kong tinransfer mula sa personal account ko, papunta sa joint account natin. Para lang hindi masaktan ang pride mo. Ang totoo mong sweldo, barya lang kumpara sa kinikita ko buwan-buwan. Siningnan ako ni Arthur na parang patay. Blanco ang mamata. Kakaya. Kaya pala hindi gumagana yung car ko kasi. Oh. Dahil sa akin. Putol ko sa kanya. Tinanggal ko ng tuluyan ang lahat ng fund transfer sa account mo. Kaya yung card mo ngayon. Isa na lang, yang walang kwentang plastik. Ang totong pera mo na lang diyan baka, ilang libo na lang. Tama? Bibili SUV in cash? Imposible. Pakarinak doon. Humagulhol ng hysterical, ang biyenan ko. Tataka, kung ganun. Hindi si Arthur ang nakbayat nung 20 milyon na utang namin nung malapit na kaming mabangkarote, at yung 100,000 na pinapadala sa amin buwan-buwan sa probinsya. Tumingin ako sa nanay ni
Arthur na nanlalaki ang mga mata. Ngumiti ako ng malamig at tumango. Opo. Tama po kayo. Ako po yon. Ako na palagi niyong nilalait. Tinatawag na walang kwenta. Linta. Et sirang produkto. Ako ang bumuhay sa inyo. Pero kahapon, pinuputol niyo na ang ugnayan natin. Diba? Kaya tinigil ko na ang allowance niyo forever. Pakisabihan na lang yang napakagaling niyong anak na bayaran ang milyon-milyong utang niyo sa mga sindikatong maniningil sa inyo. Namutla ng parang patay ang mga biyenan ko at napabagsak sa sahig. Hinahabol nga mga naniningil. Siguradong bankrupt. At kailangang magtago. Yung yabang nila kanina, wala nang natira. Purong pagsisisi at takot na lang. Imposible. Imposible, Arthur. Sabi mo elite ka at mayaman kaya pinili kita. Wala kang kwentang lalaki kung baon ka sa utang. Napasabunot si Marina sa damit ni Arthur at nagsimulang umiyak. Pumalpak ang pleno niya. Akala niya nakabingwit siya ngang mayamang asawa. Yun pala. Isang walang kwenta. Mayabang. At walang perang lalaki lang ang nakuha niya. Marina. Kumalma ka. Hindi ko rin alam. Niloko akong babaeng yan buong oras. Hindi ko kasalanan. Ang itsura nilang tatlong nagsisisihan at nagawe ay nakakadiri. Pinapanood lang sila NGMH, empleyado. Pero nagsisimula pa lang ang impyerno. Hindi pa sumasabog ang pinakamalaking bomba. Nakatinginan kami ni Ate Mendoza, tumango ako. Naglabas ng isa pang brown envelope ang abogado. Marina. Alam ko na nun pa man na gold digger ka at nilapitan mo lang si Arthur dahil sa pera. Pero, nagsinungaling ka rin ng malala kay Arthur. Diba? Pakasabi ko nun. Biglang tumigil si Marina sa pagpalo kay Arthur. Namutla ang mukha niya. Ang laman envelope na hawak ni Ate Mendoza ay ang ebidensyang sisira sa pagkatao ng babaeng to. At makutulak kay Arthur sa mas malalim pang impyerno. Humikpit ang kapits ni Marina. Pilit niyang tinago ang panginginingang boses niya. Ano? Anong kasinungalingan yung sinasabi mo? Totoong mahal ko si Arthur at binigyan ko pa siya ng napakakuta na anak. Yung bagay na hinding-hindi magagawa ng isang bauh na tulad mo, Elena. Huwag kang manira. Nakasusuka ang tapang ng mukha niyang, sabihin pa ang mayan. Tiningnan ko lang ng malamig si Ate Mendoza. Binuksan niya ang envelope. Misa Marina. Yung isang taong gulang na batang tinatawag mong tagapagmana ni Sir Arthur. Palihim po kaming nagpa-DNA test kahapon. Ginamit namin ang records ni Sir Arthur sa annual physical exam niya sa kumpanya. At kinumpara sa hiblangang buhok ng anak niyo. Duna test? Nanginig si Arthur. Si Marina naman. Tinakpan ang mukha gamit ang makamay at halos hindi makahinga. Ito po ang resulta. Kalmadong sabi ni Ate Mendoza. Walang kahit anong biological connection sa pagitan ng batang ito at ni Sir Arthur. Ibig sabihin, hindi siya ang ama. Resulta, 0%. Anak po yan ng ibang lalaki. Ang malamig at malupit na announcement ng abogado ay umalingaw sa lobby. Nanlaki ang mata ni Arthur. Tumingin siya kay Marina at sa bata. Hindi makapaniwala. Marina. Hindi to tutu, diba? Anong ibig sabihin nito? Hindi ba anak natin yan? Yung maganda kong dugo? Yung parang binibigay ko panggatas niya at yung allowance mo. Para saan yun lahat? Sumagot ka, Marina. Nang ma-realize ni Marina na wala na siyang kawala. Biglang nagiba ang ugali niya. Pabagsak niyang inupo ang bata sa sofa. At tiningnan si Arthur ng may pandidiri. Sabay tawa ng peke. Ha, pamilya, magandang dugo, wag kang tanga. Akala mo ba gusto kong makaanak sa isang ordinaryong empleyado na ang liit-liit ng sweldo at walang may pagmamalaki, yung batang tu? Anak tung VIP na nakilala ko sa club. Kaso tinakbuhan ako at walang iniwang pera. Kaya niloko kita, kasi filingero ka at ang dali mong utuin. Ginawa lang kitang walking ATM. Pagkarinig na makasariling katotohanan yon. Napaluhod,
si Arthur, at napasabunot sa sarili niyang buhok, at saka, dagdag ni Marina. Sumama ako sa iyo kasi nakmamalaki kang ikaw ang susunod na CEO, mayaman ka mo. Yun pala. Isa ka lang nakakawang hampas lupa na feeling mayaman gamit ang pera ni Elena. Akala mo ba in love ako sa walang kwentang lalaking tulad mo? Wag kang feeling, nasusuka nga ako sa kayabangan mo ibalik mo sa akin ang buhay ko. Walang kwentang lalaki. Basag na basag ang ego ni Arthur. Buong akala niya. Siya ang hari ng apat ng asawa. Pinagmamalaki ang kabit at ang anak niya. Ang totoo, pandiri din ang turing sa kanya ang kabit niya, at nakpalamon siya ang anak ng ibang lalaki gamit ang pera kao. May mas nakakawa pa ba sa kwentong to? Nas niloko akong babaeng, tubuang oras. Gumastos ako para sa anak. Ni gran ni iba. Pinakpalit ko si Elena. Sinaloko yung utang ng parents ko. Tapos ngayon wala na lahat. Umiyak at sumigaw si Arthur na parang asong ulol sa malamig na sahig. Sa likod niya, nahimatay na ang mabiyanan ko. Tulala ang mga mata nila. Wasak din sila na malaman na ang pinakmamalaki nilang anak ay isang walang kwenta. At ang apo nila ay hindi pala nila dugo. Pinanot ko lang sila. Tahimik na tahimik. Wala na akong paki. Ang tahimik nilang buhay na pinrotektahan ko ng 15 years. Sinira nila mismo sa luplang ng ilang araw dahil sa katangahan nila. Sir Carlos. Tawag ko. Yes. Ma'am Elena. Susundin ko po kahit anong utos niyo. Sagot no CEO. Alam na nina Arthur at Marina. Ang susunod na mangyayari ang dedesisyon sa buong buhay nila, Sir Carlos. Ituloy niyo na ang parusa tulad ng napag-usapan. Tumango, si Sir Carlos. At sa harap lahat empleyado. Pinaisak ang huling hatol kay Arthur. Arthur. Effective immediately. Terminated ka na for cause. Sinubukan mong ipasa bilang sa iyo ang nga properties ni Ma'am Elena at tinangka mong kumuha ng malaking illegal loan mula sa kumpanya. Attempted fraud. Plus, nakita rin namin na may ninakaw kang corporate funds noon pa. Naifile na namin ang kaso sa pulisya. Hindi ka lang mawawalan ng trabaho. Mabubulok ka pa sa kulungan bilang isang kriminal. Terminated. Fraud. Pulis. Nasira na ng tuluyan ang utak ni Arthur. Tumirik ang mata niya at nanginginig na umiling. Ese Sir Carlos. Joke lang yan diba? Terminated? Criminal? Impossible? Elena. Elena. Magsalita. Ka naman 15 years tayong kasal diba? Ako yung mali. Ikaw ang the best. Itatapon ko na tong babaeng to at yung bata. Wag mo lang akong iwan. Gumagapang si Arthur. Pilit inaabot ang mga paa ko. Malamig ko siyang tinulag gamit ang dulong sapatos ko. Hindi ako kumibo. Ang blanco kong tingin ang nagsilbing death sentence para sa kanya. Mas malala pa sa kahit anong pakmumura. Umatras siya habang umiyak. Si Marina naman. Nang ma-realize na kriminal at wala na palang pera si Arthur. Nakpanik na at sinubukang tumakas. Huwag mo kong idamay sa kabaliwan mo. Ikaw nanloko sakin. Sabi mo CEO ka. Isa ka lang palang basura, Elena. Innocent ako. Biktima lang akong lalaking to, sigaw ni Marina. Nangginig sa ini si Arthur. Dahil sa pagitatraidor at pangging sulto ni Marina. Tuluyan nang nawala ang katinuan niya. Lumundak siya na parang hayop at sinakal si Marina. Walang hiya ka, magnanakaw, inakit mo ko at nagsinungaling ka, dahil sayo. Nawalan akong asawa. Trabaho. At pera. Papatayin kita ngayon din. Bitiwan mo ko. Tulong. Kunin niyo tong baliw na to. Sa gitna nga. Magandang lobby. Ang dalawang taong nangakong magsasama sa habang buhay ay nakakalmutan. Nagsasabunutan. At nagaway na parang mga asong kalye. Sumali pa ang mga biyanan ko na histerikal, na sumisiga. Bubong anak,
Dahil sa iyo papatayin kami nga sindikato. Sinira mo buhay namin. Lahat to dahil pinakpalit mo si Elena diyan sa malanding yan. Masiga. Iyakan. At iyang ang batang naiwan sa sofa. Pinapanood lang sila, NGM Mega, empleyado ng malamig. Walang tumulong. Huminga ako ng malalim, sa kalagitnaan ng gulo. Biglang bumukas ang main door. Pumasok ang isang lalaki, na pormang-porma. Mukhang tambay saklap. At may kasunot na mga matitipuno at nakakatakot na goons. Pakakita niya kay Marina na nakikipagbugbugan. Ngumiti siya ng nakakadiri. Oh! Nandito ka lang pala, ang daling hanapin. Nagpost ka pa sa social media na magpapakasal ka sa mayamang CEO at magiging mayaman ka na. Mukhang ginamit mo po anak ko ah. Si Vince. Ang totoong tatay nung bata. Yung utang mo sa club ko at yung hinira mo sa akin. 10 million pesos lahat. Hinihintay kita kasi sabi mo may nahanap kang mayamang asawa. O ano? Oras na para magbayad. Namutla si Marina at nanggatog ang gumgatuhod. Ano? 10 million na utang, Marina. Anong kalokohan to? Sigaw ni Arthur. Kasabay nito. Umalingaw-ngaw ang tunog ng sirena mula sa labas. Umilaw ang pula at asul na ilaw sa salamin ng building. Pumasok ang mga pulis. May hawak na posas. Pinalibutan agad nila si Arthur. Arthur. May arrest warrant kami for attempted fraud and embezzlement na isinampa ng kumpanya. Sumama ka sa amin ng maayos. Nagpanik si Arthur. Ha hindi, nasetap ako. Niloko lang ako ng babaeng yan. Hindi ako mayamang CEO. Ordinaryong empleyado lang ako. Lahat ng pera kay Elena. Ako yung linta. Huwag niyo kong hulihin. Inamin din niya sa wakas na siya ang linta sa buhay ko. Wala na yung kayabangan niya. Isa na lang siyang nakakaawang payaso. Si Marina din. Kinona ng goons ni Vince. Teka. Wala akong 10 milyon. Arthur, ikaw ang dapat magbayad nito bilang bayad pinsala sa panlolo ko sakin. Walang kwentang lalaki. Kahit nakapusyas na si Arthur. Nagmumurahan at nagsisisihan pa rin sila. Tinitigan ako ni Arthur na mamula-mula ang mamata. Parang umasa sa himala. Elena, pakisapan mo si Sir Carlos. 15 years tayong kasal. Hindi pa tayo anul diba? Asawa mo pa rin ako. Conjugal property natin yung yaman mo. Gamitin mo yung para pampiyansa sa akin. Ikaw ang the best na asawa. Conjugal property do. Ang kapal talaga ang muha. Umiling ako ng may pandidiri. Arthur. Nakakaawa ka. Umalingaw-ngaw ang boses ko. Pagkapirma mo ng petition for annulment sa ospital. Ipinasok agad ni Ate Mendoza yon sa korte. At dahil may mga grounds ng fraud and psychological incapacity mula sa part mo, mabilis na usat ang proseso. Isa pa. Lahat ng properties ko. Minanak ko bago, patayo kinasal. Wala tayong conjugal property. Wala kang karapatan ni isang kusing. Namatay ang huling pag-asa sa mata ni Arthur. Pero hindi pa yon ang huli. Tumango ako kay Ate Mendoza. At isa pa. Sir Arthur. Yung utang ng parents mo na 20 million 5 years ago, binayaran na ni Ma'am Elena. Pero ang totoo, binili ang kumpanya ni Ma'am Elena ang utang nila mula sa mga inutangan. At naalala mo nung nagpasin si Ma'am Elena ng mga papers para do sa joint account natin. Hindi mo binasa yung isa dun. Pinirmahan mo ang kontrata bilang CEO guarantor sa 20 milyon na utang ng maang magulang mo. Tinitigan ko sa mata si Arthur. Ang utang ng parents mo na 20 million. At ang damages mo sa akin na 10 million. Total, 30 million pesos. Bilang guarantor. Kailangan mong bayaran. Yan neng, buwang ngayong araw. Kung hindi. Lahat ng lupa ngang parents mo sa probinsya. Hahatakin ko. 30 milyon na utang. Kulungan for fraud. Pagtatrader NG Kabit. Nang ma-realize niya lahat. Hindi na makapagsalita si Arthur. Bumula ang bibig niya at nahimatay. Si Marina. Hinila na sa buho ni Vince para ibenta daw sa mga VIP clubs pambayad utang.
Ang mabiyenan ko. Tuluyan nang nawalan ng malay. Hinihila nang mapulis si Arthur palabas. Tiningnan ko lang ang likod niya. Elena. Tulungan mo ko. Please. Iyak ni Arthur, habang kinakalatkat palabas. Akala ko mabait ka. Arthur. Malamig kong. Sabi bago, siya makalabas. Ang mga bagay na akala mo nawala sa'yo ngayon. Hindi naman talaga naging sa'yo mula umpisa. Yung building. Yung tsondo. Yung posisyon. Yung pera. Ilusyon lang yon na hinayaan kong paniwalaan mo para sa kayabangan mo. Tinawag mo kong sirang produkto. Pero sino ang totoong sira? Ikaw na linta na umasalang sa pera ko tapos nanloko pa. Ikaw ang walang kwenta. Umiyak lang siya habang pinapasok sa police car. Sumarado ang pinto. Lumapit si Sir Carlos sa akin. Ma'am Elena. Marami po kayong pinagdaanan. Magpahinga na po kayo. Ngumiti ako. Tapos na ang lahat. Ilang buwan ang nakalipas. Maganda at maaliwalas ang panahon. Magaling na ang tahi ko sa ulo. Walang side effects. Nakatayo ako ngayon sa balkoni ng kondo ko sa BGC. Uminom tsa at kumakain mestres. Ito na ang totoong buhay ko. Samantala. Ang mataong naloko sa akin. Nasa impyerno na. Si Arthur. Napatunayang guilty sa fraud at embezzlement. Nasaluk na siyang bilibid. Nakasuot ng yellow uniform. At hindi na makakain ng kahit anong masarap. Araw-araw daw umiyak sa selda at sinisigaw ang pangalan ko. Pero pinagtatawanan lang na gwardya. At kahit makalayas siya, naghihintay sa kanya ang 30 milyon na utang. Si Marina. Nagtatrabaho sa isang mumurahing club para bayaran ang 10 milyon kay Vince. Mukha na siyang losyang dahil sa puyat at pagod. Yung bata. Nasa DSWD. Ang mabiyenan ko. Nahatak ang lupa. At ngayon ay namamasada at nagwawalis ang kalsada para lang may makain. Umiyak ka pa naalala, yung 100. 000 allowance, nila dati. Uminom akong ktsa. Kahit anong hirap nila ngayon. Wala akong pakialam. Ako pa ba ang sisisihin nila matapos ang 20 years na pagtitiis ko? Nag-text, si Sir Carlos. Inaya ako ng lunch para i-celebrate ang record high income ng kumpanya. Ngumiti ako at nag-reply. Pero bago ang lahat. May huli pa akong pupuntahan. Pumunta ako sa isang tahimik at magandang memorial park sa Antipolo, kung saan nakalibing ang mga magulang ko. Dala ko ang magagandang bulaklak. Papa. Mama. Matagal din tayong dinakita. Ako to. Si Elena. Huminga ako ng malalim habang tinitingnan ang puntot nila. Wala na po, yung mataong gustong bumaboy, sa pangalan ninyo. Lumapit sa akin si Father Ramon. Ang paridon. Elena. Mabuti at okay ka na. Proud na proud sa iyo ang mga magulang mo. Alam mo ba? Nung isang araw, bago hulihin ng pulis, yung Arthur. Nagpupumilit silang. Pumasok dito nung Marina para daw magyabang sa puntot. Pinagbawal ko sila at pinatawag ang security. Napabuntong hininga ako. Hanggang sa dulo. Talaga namang bobo siya. Hayaan niyo na sila. Elena. Mag-focus ka na lang sa pamumulala ng bagong buhay mo. Anggiti ni Father Ramon. Nang paalis na ako sa sementeryo. Naramdaman ko ang sariwang hangin. Gagamitin ko ang pera ko para maktayo ngang foundation para sa mga batang may sakit. At i-enjoy ang buhay ko bilang isang malayang babay. Ang pagkawalang asawa ko ay nagbigay sa akin ng pakpak na tinatawag na kalayaan. Lumakat ako papunta sa naghihintay na sasakyan ko. Paalam sa nakaraan. At hello sa bagong buhay. Hindi na ako lilingon pa. Sa harap ko ngayon. Malinaw. Malawak. At napakaganda ang bukas.